Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 711 hanggang Kabanata 720. Kabanata 711. Mandala. Nahirapan si Yehan na tumayo mula sa lupa, namumutla ang mukha niya, tumangala siya sa babaeng nasa ere. Tumingin si Mandala kay Yehan at sinabi, mukhang manika, umatras ka na, hindi ko masisiguro na mapipigilan ko siya. Tulungan mo akong iligtas silang dalawa, may utang na loob ako sayo, Yehan. Iniwas ni Yehan ang tingin niya, at tumitig sa mga mata ni Ho Feng at Wu Ying. Kung gusto mong maging bayani para sa dalawang dalaga, mas mabuting iligtas mo muna ang buhay mo. Ikaw ang target ng God's Court, hindi sila. Pagkatapos magsalita, hinarap ni Mandala ang matandang God's Punishment, at isang matinding lakas ng loob ang sumabog mula sa katawan niya. Lumipad siya patungo sa langit. 7-color flower. Tumingin ang matandang God's Punishment sa 7 master na lumitaw sa harap niya, at isang nakamamatay na intensyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Tama, kami nga, Ginoo God's Punishment. Dumating ang Kisahoa para matuto. Sa pamumuno ni Mandala, isa-isang sinalakay ng 7 master ang matandang God's Punishment. Sa lupa, makulimlim ang ekspresyon ni Yehan. Napakasigla ng matandang God's Punishment, hindi niya alam kung mapipigilan siya ng 7-color flower, pero iiwanan niya lang sina Ho Feng at Wu Ying at tatakas. Boss, bilasan mo na. Ang mahalaga ay mabuhay ka. Ikaw ang target ng Shenting. May paraan ng 2 hipag mo para iligtas ka balang araw. Kung mahuhuli ka ng matandang to, tapos na ang lahat. Nakipaglaban sina Lin Chi, si Li Ben, at ang 2 para makalapit kay Yehan. Sige, sugod. Huminga ng malalim si Yehan, at biglang sumugod sa isang direksyon. Napakasigla ng matandang God's Punishment. Halos hindi siya mapigilan ng Kisahoa. Kung gusto niyang iligtas sina Ho Feng at Wu Ying, kailangan munang makaligtas si Yehan. Sa sandaling ito, kalmado at nakakatakot ang puso ni Yehan. Kaharap ang makapangyarihang matandang God's Punishment, kailangan niyang iwanan sina Ho Feng at Wu Ying. Siya ang target ng Shenting. Kung makatakas siya, ligtas sina Ho Feng at Wu Ying. Gagamitin sila ng Shenting bilang bargaining chip. Sa kabilang banda, kung mananatili si Yehan at lalaban pa, huwag nang pag-usapan ang pagliligtas kina Ho Feng at Wu Ying. Sa sandaling makahanap ng tayan sa ang matandang God's Punishment, mamamatay siya. Kung gusto niyang iligtas ang iba, kailangan niyang tumakbo para sa kanyang buhay. Sa pagiging buhay lang siya magkakaroon ng pagkakataon na gumawa ng ibang bagay. Dahil sa pag-atake ni Yehan, Ben, Lin Chi, at ng mga eksperto mula sa Security Bureau, hindi napigilan ng puting obispo at ng Silver Knight ang mga ito nang wala ang matandang God's Punishment. Nakagawa sila ng isang madugong daan sa pag-atake ng 2 Silver Knights. Hintayin niyo ako, ililigtas ko kayo kahit ano paman. Matapos makatakas sa pag-atake, lumingon si Yehan kina Ho Feng at Wu Ying na nanunood sa kanya. Tumakas siya palayo. Bata, umalis ka na, basta mabubuhay ka ng maayos, hindi magsisisi ang ate mo kahit pumunta pa siya sa impyerno. Nang makita ang likod ni Yehan, isang nakakaakit na ngiti ang sumilay sa mukha ni Ho Feng. Masaya siya na tumakas si Yehan. Ayaw niyang mapahamak si Yehan dahil sa kanya, at hindi niya sisihin si Yehan sa pagiging walang awa nito nang umalis si Yehan. Ito ang pinakamakatwirang desisyon para sa isang taong nasa panganib. Ang mahalaga ay mabuhay. Sa kabaligtaran, kung susugod ka sa apoy, mamamatay kayong lahat. Nagsisi ka ba? Tumingin si Ho Feng kay Wu Ying, na bilanggo rin tulad niya. Walang pakialam ang mukha nito sa buhay at kamatayan. Hindi na siya matatakot sa kahit ano matapos ang naranasan niya. Kahit namumutla ang mukha ni Wu Ying, kalmado siya, at sinabi kay Ho Feng, hindi ka lang ang handang magparaya para sa kanya sa mundong ito. Naiintindihan ko. Bahagyang ngumiti si Ho Feng, at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Wu Ying. Mga hayop kayo, sinira niyo ang malaking negosyo ko. Sa sandaling ito, nakita ng matandang God's Punishment na lumalaban kay Chisahoa ang pagtakas ni Yehan, biglang nagalit ang mukha nito, at isang nakakatakot na kapangyarihan ang sumabog mula sa kanya, na nakaharap sa mga master ng 7-color flower. Ang nakakatakot na tunog ng pagbangga ay parang kulog, at ang nakasisirang hininga ay nagwala sa buong mundo. Ang lakas nga ng Ginoo God's Punishment.
Natuto ang Kizahoa ngayon, lalaban ulit kami balang araw at atras na. Sa pamumuno ni Mandala, dahan-dahang umatras ang mga master ng Kizahoa sa kawalan at nakatakas sa matandang God's punishment. Pagkatapos noon, ang kanilang mga katawan ay naging pitong hangin at umalis na parang kidlat sa kawalan. Kizahoa, naaalala ko kayo. Nakatakas ang Kizahoa, at dahan-dahang napigilan ng matandang God's punishment ang kanyang aura. Malamig ang mukha niyang pinanood ang pag-alis ng Kizahoa, at lumapit ang puting obispo at sinabi, God's punishment, hahayaan kong habulin sila ng mga tao. Basta nasa California City pa sila, hindi sila makakatakas sa ating lambat. Hindi na kailangan, ang batang lalaki mula sa silangan ay lalabas na mag-isa. Tumingin ang matandang God's punishment kina Hofeng at Wuying, at sinabi, ang 12 banal na knight ay nasa teritoryo ng bansang Cole, hayaan silang tumigil sa paghabol at pagpatay sa mga baliw, at ipaalam sa kanila na darating sila sa California City sa loob ng isang araw, at lilipulin ko ang grupo ng Kizahoa at ang batang lalaki mula sa silangan. Opo, God's punishment. At isa pa, ipakalat ang balita. Bukas ko ipapatay ang 2 babaeng Oriental na ito sa simbahan. Gusto kong pumunta ang batang Oriental na ito sa pintuan ko. Basta magpakita siya, may 12 paladin na tutulong sa kanya. Kahit may grupo ng 7-color flower ang batang Oriental na ito, wala siyang magagawa. Sa villa ni Old John, makulimlim ang mukha ni Yehan. Ang paglitaw ng super expert na God's punishment ay hindi lang siya halos pinatay, kundi nahuli rin sina Hofeng at Wuying. Hindi inaasahan, kung alam niya lang, hindi na sana niya pinayagan sina Hofeng at Wuying na manatili sa kanluran. Pumunta si Yehan sa kanluran para kay Hofeng, paano naman siya muling mahuhulog sa kapahamakan, at si Wuying, dinala mismo siya ni Yehan sa kanluran, at gusto ring tiyakin ni Yehan ang kaligtasan nito. Sa loob ng bilya, naroon sina Old John, ang eksperto ng 7-color flower, siya Ben, Lin Chi, at Bai Tian, at inilagay ni Old John ang mga eksperto ng Security Bureau na nakatakas. Nakita nila si Yehan na tahimik sa sandaling iyon, walang nagsalita, kahit na gusto niyang tumakbo, hindi siya inatake ni Mandala. Napakahalaga ng 2 babaeng iyon kay Yehan, nakita iyon ng lahat. Huwag kang masyadong mag-alala. Kahit nahuli sila ng matandang God's punishment, ligtas sila sa ngayon. Sa tingin ko gagamitin sila ng matandang God's punishment para pilitin kang magpakita. Sa katahimikan, sinabi ni Old John kay Yehan. Naiintindihan ko. Huminga ng malalim si Yehan, tumingin kay Bai Tian at sinabi, Tian, gamitin mo ang pinakamalaking puwersa ng inyong Security Bureau para malaman ang kalagayan ni Hofeng at Wuying, at ililigtas ko sila. Kung manggawas silang saktan sila, gagantay ako ng sobrang sama, kahit na dahil dito, hindi na ako mapapatawad. Kabanata 712. Naramdaman ni Bai Tian ang nakakatakot na aura na nagmumula sa binata, kaya tumango siya ng may malamig na mukha. Hindi rin niya hahayaang may mangyaring masama kina Hofeng at Wuying. Sabi ni Old John, kailangan natin ng pangmatagalang plano para mailigtas sila. Huwag mong kalimutan na bukod sa matandang God's punishment, may mga Superman warriors din na hindi pa lumalabas. Kailangan pa rin natin ng tulong ng mga eksperto dito. Ang ama mo, ang baliw, ay nasa bansang Cole na. Siyempre, naroon din ang 12 paladin, sa tingin ko ay makikipag-ugnayan ang mga matatanda ng God's punishment sa kanila, kaya kailangan mong makipag-ugnayan sa ama mong baliw. Old John, salamat sa tulong mo, alam ko na ang gagawin ko. Pagkatapos magsalita, tumayo si Yehan at tahimik na naglakad papunta sa bintana, kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang baliw. Anak, kung tatawag ka ngayon, baka lumabas na ang matandang God's punishment. Sa kabilang linya, tila medyo kinakabahan ang boses ng baliw. Ang katotohanang nagpadala ang God's Court ng matatanda ng God's punishment para harapin si Yehan ay hindi nalihim sa kanluran. Alam ng baliw ang sikreto kaya agad siyang pumunta sa bansang Cole. Nakikipaglaban si Yehan sa mga eksperto mula sa lahat ng panig sa kanluran. Gusto sanang makialam ng baliw, pero nang makita niyang nakaligtas si Yehan sa panganib ng ilang beses, sumuko siya sa ideya na makialam muna at hinayaan si Yehan na mag-ensayo pa sa kanluran, at siya naman ay naglakad-lakad kasama ang dakilang anak at ang 12 paladin. Pero nang ipadala ang mga matatanda ng God's punishment, alam ng baliw na kailangan na niyang makialam. Sa lakas ni Yehan, tiyak na hindi niya kayang harapin ang mga matatanda ng God's punishment. Narinig ang kinakabahang boses sa telepono, huminga ng malalim si Yehan at sinabi, lumabas na siya, pero buhay pa rin ako at maayos, gusto kong humingi ng pabor sa'yo, may 2 mahalagang tao na nasa kamay niya. Phew! Nagulat ako.
Mabuti at maayos ka, nasa bansang call na ako, at pupunta ako sa iyo agad. Nang marinig na maayos si Yehan, nakahinga ng maluwag ang baliw, at nagpatuloy, gago ka, bahala ka na dyan. Iwanan mo sa akin ang pagpaparusa sa matandang yun, at sa mundong ito, walang sino man ang dapat mangapi sa anak ko. Salamat tatay. Mahinang sambit ni Yehan, tahimik ang baliw sa kabilang linya, pero ang mabilis niyang paghinga ay naririnig sa telepono na parang malakas na hangin. Tatay, ang dalawang salitang ito ay kumakatawan sa ibang titulo sa sitwasyong ito. Sa telepono, maikli ang paghinga ng baliw. Isang uri ng excitement. Simula nang malaman niya ang pagkakakilanlan ni Yehan, lagi nang inaasam ng baliw ang araw na ito para tanggapin siya ni Yehan mula sa kanyang puso. Sa sandaling ito, naramdaman niyang talagang kinilala siya ni Yehan bilang ama. Haha, anak ng P***ta, hindi pala nasayang ang paghihirap ko, hintay ka lang, tutulungan kitang alisin ang mga apo na yon sa Shenting. Pagkatapos sabihin ito, tumawa ang baliw at ibinaba ang telepono, at tumakbo mula sa hangganan ng bansang call patungo sa California City na parang hangin. Sa wakas, kinilala siya ng anak niya bilang ama. Tungkol sa bagay ni Yehan, hindi naglakas loob na magkamali ang baliw. Sinasabihan mo ako ng totoo, paano ako magiging talagang masama? Tumingin si Yehan sa telepono sa kanyang kamay at nanatiling tahimik. Tama si Ho Feng dahil hindi na ito mababago, bakit hindi niya subukang tanggapin? Nakikita ni Yehan ang pag-aalala ng baliw sa kanya. Kahit hindi tiyak ang kinaroroonan ng lalaking ito, tiyak na pupunta siya rito kapag nasa panganib siya. Ganoon din sa Xiangjiang at ganoon din sa kanluran. Hindi siya magaling magpahayag ng kanyang damdamin gamit ang mga salita pero ipinapakita niya ang lahat gamit ang mga gawa. Kaya, kinilala ni Yehan ang baliw bilang kanyang ama mula sa kanyang puso. May hindi matitinag na dugo sa pagitan nila. Hindi na mababago ang puntong ito. Sa buhay na ito, sila ay nakatadhana na maging ama at anak. Lahat ng mga pangyayari 20 taon na ang nakalilipas ay lumipas na at walang saysay na habulin pa ito. Sa loob lang ng isang araw, napakabilis ng pagbabago ng mga pangyayari. Nahuli sina Ho Feng at Wu Ying na nagparamdam kay Yehan na parang dinudurog ang kanyang puso ng isang malaking bato. Sa unang laban, malubhang nasugatan si Yehan. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pagalingin ang kanyang mga sugat at hintayin ang pagdating ng baliw. Walang baliw na gustong iligtas sina Ho Feng at Wu Ying mula sa kamay ng matandang God's Punishment. Masyadong maliit ang tsansa ng tagumpay. California City, simbahan. Tumingin ang matandang God's Punishment sa dalawang babaeng Oriental na tahimik na dinala palayo ng Silver Knight, at kalmado ang kanyang mukha dahil iniutos ng Papa na dalhin ang dalawang babaeng Oriental na ito sa Vatican para sumailalim sa pinakamataas na pagsubok ng God's Court. Dapat makuha ng buhay si Yehan, at pagkatapos ay dalhin sa Vatican. Sa panahong iyon, gaganap bilang parusa ang Papa sa harap ng maraming puwersa ng kanluran, at ipapakita sa mga tao sa kanluran kung ano ang mangyayari kung manggahas silang lumaban sa Shenting. Master God's Punishment, kumalat na ang balita, pero kung paalisin natin ang dalawang babaeng Oriental na ito, darating ba ang binatang iyon mula sa silangan? Tanong ni Byron, ang puting obispo, sa tabi ng matandang God's Punishment. Oo. Kalmado ang sabi ng matandang God's Punishment, napakahalaga ng dalawang babaeng ito sa binatang iyon. Basta malaman niya ang balita, tiyak na susugod siya para iligtas sila. Nasaan na ang 12 paladin ngayon? Sumagot ang puting obispo, Master God's Punishment, darating ang 12 banal na knight sa California bukas ng umaga. Sa panahong iyon, basta manggahas na pumunta ang mga Oriental, magkakaroon ka ng God's Punishment at ang 12 banal na knight. Tiyak na magiging bilanggo natin ang Oriental na iyon. Hindi, naroon din ang 7-color flower. Malamig na kumislap ang mga mata ng matandang God's Punishment, at sinabi, ang 7-color flower ay nang ahas na sumama sa mga Oriental, at dapat silang magbayad ng presyo. Kahit sino ang sumasalungat sa aking God Court, wala silang magandang kahihinatnan. Sinadya ng matandang God's Punishment na ikalat ang balita, para malaman ng maraming tao sa kanluran na papatayin niya ang dalawang babaeng Oriental. Isang Oriental na babae ang ginamit bilang panakot para mailabas si Yehan mula sa kanyang pagtatago. Dahil sa sitwasyong ito, maraming tao ang nakatuon kay Elder God's Punishment at kay Yehan, ang Oriental na lalaki na nagdudulot ng kaguluhan sa kanluran sa loob ng kalahating buwan, at maaaring malapit nang matapos ang mga araw niyang walang takot at walang pigil. Mukhang maraming problema ang mga Oriental sa pagkakataong ito. Kaharap ang mga matatanda ng God's Punishment, hindi sila ordinaryong mga eksperto. Kung manggahas na magpakita ang mga Oriental, ito na ang katapusan niya. Mexico,
Isang European-style na lumang kastilyo, isang grupo ng matangkad na lalaki at babae ang nakaupo sa pangunahing bulwagan. Batay sa kanilang hitsura, hindi na bata ang mga taong ito, pero malalaki ang kanilang katawan, kahit na para sa mga babae. Sa mga dingding ng lumang kastilyo, nakalarawan ang mga lobo, lahat ng uri ng mabangis na lobo ang nakapinta sa mga dingding ng kastilyo. At malinaw ang pagkakakilanlan ng grupong ito ng mga tao, sila ang mga lobo ng kanluran. Patriarch, narinig kong tumutulong ang 7-color flower sa mga Oriental. Kung maalis nila ang divine punishment, magandang balita ito para sa atin. Sa ibaba, sabi ng isang matanda ng Wolf Clan. Matangkad at malaki ang patriarch ng Wolf Tribe, mga 2 metro ang taas. Kinunot niya ang kanyang mga mata at sinabi, kahit na may mga 7-color flower na tumutulong sa mga Oriental, hindi pa rin nila malalampasan ang antas ng matandang God's punishment. Hanggat alam ko, ang 12 santo ng God Court ay nasa Coal Country na ngayon. Sa ganitong paraan, mukhang ayaw ng mabuhay ng Easterner sa kanluran, at gusto ring makipag-isa sa ating clan. Hindi niya malalampasan ang hadlang na ito ngayon. Kabanata 713. Masyadong maaga para sabihin yan. Ang Easterner na to ay gumawa ng mga himala sa kanluran. Mas nakakagulo siya kaysa sa baliw 20 taon na ang nakalilipas. Ang silangan ay isang magi kong bansa. Sabi ng patriarch ng Wolf Clan, Elder Kane, nasa California na ngayon, sa bansang Cole, pabantayan mo siya ng mabuti kina Dong Fandren at Shenting, gusto kong malaman ang nangyayari doon sa lalong madaling panahon. Sa tingin ko, dahil maraming tao ang nakamasid ngayon, hindi dapat palampasin ng ating Wolf Clan ang excitement na ito. Gabi na, pero maliwanag pa rin ang villa ni Old John. Naroon sina Old John, Kisahoa, Shaben, Linchi, Baitian, at iba pa, at syempre, alam na nila ang balita na sinadya ng matandang God's punishment na ikalat. Pero ngayon, nagpapagaling pa rin si Yehan mula sa kanyang mga sugat, kaya sa kanya nakasalalay ang desisyon kung paano ililigtas sina Hofeng at Wu Ying. Tumingin sa tahimik na bulwagan, sinabi ni Old John sa sandaling iyon, ito ay isang patibong na para kay Ye, pero dahil sa ugali ni Ye, kahit na alam niyang patibong ito, walang pag-aalinlangan siyang tatalon dito. Wala tayong magagawa. Tahimik na nagsindi ng sigarilyo si Baitian, at pagkatapos magsalita, nanahimik na ulit siya. Napakahalaga na mailigtas sina Hofeng at Wu Ying. Mukhang nakuha mo na ang balita. Sabihin mo sa akin, kumusta na ang dalawa? Sa oras na iyon, bumaba si Yehan mula sa hagdan. Dahil sa fire rebirth technique at spiritual nourishment, kamangha-mangha ang bilis ng kanyang paggaling. Nang marinig ito, sinabi niya sa araw na iyon, Yehan, kumalat na ang balita mula sa matandang God's punishment na papatayin sina Hofeng at Wu Ying sa tanghali bukas. Kahit na patibong ito para sa'yo, kailangan nating pumunta. Siyempre pupunta ako, kahit na apoy na ang hukay, kailangan kong tumalon. Ililigtas ko ang dalawa, kahit ano pa man ang mangyari. Umupo si Yehan at walang pakialam na sinabi, Team Leader Bai, gagawin ko ang lahat para makaipon tayo dito. Sa ating lakas, maaari lang tayong magtagumpay sa gagawin natin bukas, hindi tayo pwedeng mabaigo. Tumango si Baitian at sinabi, huwag kang mag-alala, sinabi ko na sayo, papunta na rito ang mga tao natin sa lalong madaling panahon, at makakarating tayo dito bago magtanghali bukas. Mas mabuti kung ganoon. Huminga ng malalim si Yehan, kapag matagumpay na ang pagliligtas, agad mo nang ibalik ang dalawa sa bansa. Ayaw kong makita na may mangyaring masama ulit. Delikado ang gagawin mo bukas. Napakabigat ng pangyayaring ito kaya natatakot ako na magpapakita ang mga superhuman warrior sa panahong iyon. Bukod pa rito, dumating na rin ang 12 paladin dito, kasama ang matandang God's punishment. Seryoso ang mukha ni Old John, kahit na nakaipon din ng mga eksperto si Yehan, pero hindi pa rin gaanong nagbago ang hindi kanais-nais na sitwasyon para kay Yehan. Bata, kahit natutulungan ka namin, hindi namin bibiro ang buhay mo. Gaano ka kasigurado sa gagawin mo bukas? Umupo si Mendales sa isang sulok, nakakross ang mga binti, at tumingin kay Yehan gamit ang magagandang mata. Nang marinig ito, nanahimik si Yehan ng ilang sandali, at sinabi, sa kanya lang tayo umaasa ngayon. Baliw! Lahat ng mga mata ay tumingin kay Yehan. Sa ngayon, ang tanging tao lang na maaasahan ni Yehan sa kanluran, at napakasigla, ay ang baliw. Ano ang lakas ng baliw? Hindi alam ni Yehan ng maayos, pero ang manggahas na harmony ng isang lalaking katulad ni Wang Fokishan ay hindi maipaliwanag. Napakasakit ng gagawin nila bukas. Alam iyon ni Yehan, kaya ang baliw ang tanging pag-asa ni Yehan.
Kung kaya nating pigilan ang sitwasyon gamit ang lahat ng ating lakas, hindi na magiging masyadong malaki ang mga variable bukas. Pero ang hindi alam ni Yehan ay, kahit na gumawa siya ng mga hakbang para sa panganib, hindi niya alam na hindi na nasa bansang Cole sina Hu Feng at Wu Ying, kundi lihim na dinala sa punong tanggapan ng Vatican. Kaya, ang operasyon ng pagliligtas bukas, kahit na matalo nila ang matandang God's Punishment, ay tiyak na mabibigo. Habang unti-unting sumisikat ang araw, sa isang sementeryo sa likod ng simbahan sa California City, daan-daang Silver Knight na nakasuot ng pilak na damit ay nakatayo sa dalawang hanay, may hawak na malalaking espada, mukhang magaganda, sa itaas nila ay dalawang krus, ang mga kahoy ay nakasalansan sa paligid. Sa paligid, sa dilim, maraming mata ang nakatago sa dilim at nakatitig sa lugar na ito. Ang mga taong ito ay nagmula sa lahat ng pangunahing puwersa sa kanluran. Gumawa ng malaking kaguluhan ang matandang God's Punishment. Gusto nilang makita kung paano matatapos si Yehan pagkatapos niyang lumabas. Paano kaya siya brutally na pinatay, o patuloy na gumawa ng mga himala tulad ng ilang oras na ang nakalilipas. Pero kung tutuusin, iniisip ng maraming tao na ang huling kapalaran ni Yehan ay kabilang sa una. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kailangan harapin ay ang super strong na matandang God's Punishment, at mayroon ding 12 banal na knight na nakatago sa dilim. May daan-daang Silver Knight kahit na may 7-color flower na tumutulong kay Yehan, hindi siya gaanong sigurado. Sa oras na iyon, sa harap ng sementeryo, lumitaw ang matandang God's Punishment. Nakasuot pa rin siya ng damit ng isang matandang lalaki. Sa likuran niya, ang puting obispo at ilang Silver Knight ay nag-escort ng dalawang babaeng may gusot na buhok. Ang daan sa gitna ng hanay ng mga Silver Knight ay patungo sa dalawang krus sa harap ng sementeryo. Napakasimple, pero napakasakit ng paraan ng pagpatay ng mga Diyos sa mga erehe. Ibinibitay nila ang mga erehe ng buhay, at pagkatapos ay sinusunog sila ng buhay gamit ang apoy, para dahan-daang maramdaman ng mga erehe ang takot sa kamatayan sa apoy hanggang sa mawala sila. Ang tunog ay nasunog sa abo. Lumabas na ang matandang God's Punishment. Mukhang darating na rin ang mga Oriental. Napatitig ang mga mata na nakatago sa dilim, at sabay-sabay nilang tiningnan ito. Sabay-sabay din nilang hinihintay ang paglitaw ni Yehan. Sa harap ng sementeryo, tumigil ang matandang God's Punishment, at may pang-aasar sa kanyang matandang mukha, dahil nararamdaman niya maraming master ang nasa paligid, at tiyak na may mga anino ng mga Oriental sa kanila. Ay pakong ang dalawang ereheng ito sa krus. Ngayon, parurusahan ko sila sa pangalan ng Panginoon. Kumaway ang matandang God's Punishment, at pagkatapos, dinala ng mga Silver Knight sa likuran niya ang dalawang babae patungo sa krus sa harap ng sementeryo. Pero ang kakaiba ay, kahit nagusot ang buhok ng dalawang babaeng halos ibitay, hindi sila nagtangkang lumaban, at nakikipagtulungan ng maayos. May problema. Lihim na kumunat ang noo ni Bai Tian, batay sa kanyang pag-unawa kay Hu Feng, hindi kailanman magiging ganoon kasunod-sunuran si Hu Feng. Dahil hindi naman talaga sila. Kumislap ang malamig na liwanag sa mga mata ni Yehan, at agad na naglakad ang kanyang katawan na parang hangin. Nabibilang niya kung gaano karami ang mga buhok ng dalawang babae sa ilalim ng kanyang pananaw. Malinaw na hindi talaga sina Hu Feng at Wu Ying ang dalawang taong ito, dalawang babaeng kanluranin sila na dapat ay mga mananampalataya ng Shenting. Matanda, magaling kang maglaro ng panlilinlang, pero kaya mong lokohin ang iba, pero hindi mo ako maloloko. Ibigay mo sila sa akin. Sa pagitan ng langit at lupa, dahan-daang kumalat ang isang malamig at nakakatakot na boses sa pagitan ng langit at lupa, at walang katapusang murderous intent ang kumalat sa lahat ng direksyon. Nang marinig ang mga salitang ito, isa-isa silang tumingin sa isang direksyon, at pagkatapos ay sunod-sunod na lumabas ang mga tao mula sa labas ng simbahan. Mabilis na dumating, ang bilis ay parang kidlat. Paparating na. Tinitingnan ng walang awang binatang bumagsak sa parang na ito, at ang maraming master sa likuran niya, sa sandaling iyon, sila ang naging sentro ng atensyon. Dahan-dahang humarap ang matandang God's Punishment. Tumingin siya kay Yehan at sa mga tao sa likuran niya. Maraming master ang kumunat ng noo at ngumiti, binata, mahalaga sa iyo ang pag-ibig at katarungan, at pinili mong tumalon ng alam mong ito ay isang hukay ng apoy. Humahanga ako sa iyong tapang. Mukhang hindi mo nalinlang ang aking panlilinlang. Kabanata 714, malamig na sinabi ni Yeleng, matanda, tigilan mo na ang mga kalokohan mo, saan mo itinatago ang mga tao ko. Ibigay mo sila sa akin, kung tao ka pa, makipaglaban ka sa akin ng patas at bukas, huwag kang gumamit ng mga babae bilang panakot. Magkasama tayo ngayon, at pinatay mo ang daan-daang master sa aking Shenting.
Tumingin ang matandang God's punishment kay Yehan, unti-unting naging walang pakialam ang mga mata nito, at sinabi, dahil nandito ka ngayon, ayusin na natin ang lahat ng ito, at tungkol sa babaeng gusto mo, makikita mo siya kung may pagkakataon ka. Nang marinig ito, mas lalong nakakatakot ang lamig sa katawan ni Yehan, nakatitig ang kanyang mga mata sa matandang God's punishment na parang kutsilyo, at malalim na nakapasok ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Matanda, kung mamatay ang dalawa, ipapalibing ko ang lahat ng daan-daang milyong mananampalataya sa iyong divine court kasama ka, at ipapatanggal ko ang pundasyon ng divine court na umabot ng 1,000 taon. Kapal ng mukha mo, pag-uusapan natin yan pagkatapos mong mabuhay sa pagsubok na ito. Malamig na umubo ang matandang God's punishment. Nakatayo ang God Court sa kanluran sa loob ng 1,000 taon, at may daan-daang milyong mananampalataya sa ilalim nito. Paano ito masisira ng isang tao? Palaging mayabang ang mga tao sa silangan, pero ang mga mayabang na tao ay hindi magtatapos ng maayos. Pagkatapos masabi ang mga salita ng matandang God's punishment, 12 tao ang sabay-sabay na naglakad sa sementeryo, at sa wakas ay dahan-dahang bumaba. Agad na nakakuha ng atensyon ng lahat ng tao rito ang kanilang paglitaw. Nakasuot sila ng puting damit, malinis at maayos, walang bahid, na nagbibigay sa mga tao ng banal at banal na aura. Shenting, ang 12 paladin. Nakatitig ang tingin ni Yehan sa 12 tao. Mula sa kanilang mga katawan, naramdaman ni Yehan ang isang mabangis na aura. Hindi ka matatalo sa kanila. Halos makuha ng 12 paladin ang atensyon ng lahat ng tao rito, nasa dilim man o sa liwanag, nakatuon ang kanilang mga mata sa kanila. Ang katayuan ng 12 taong ito sa Divine Court ay katumbas ng isang cardinal. Ang ilang pangunahing puwersang panglaban ng God Court, maliban sa bihirang iPad-alang matandang God's punishment, sila ang pinakamakapangyarihan. Lumabas na nga ang 12 paladin, at mukhang wala ng laban ang Oriental man. Tumingin ang mga tao sa dilim sa 12 paladin, medyo seryoso ang kanilang mga mata, malinaw na natatakot sila sa 12 taong ito. Sa panig ni Yehan, tinitignan din nila ang 12 paladin. Napakabangis ng aura ng grupong ito ng mga tao, at bawat isa sa kanila ay isang master sa pinakamagaling. Nararamdaman ni Yehan na kaya niyang makipaglaban sa kahit sino sa 12 ito, at hindi siya matatalo sa kanila, mas malakas sila kaysa sa Golden Knights. Kung magtutulungan ng 12 banal na knight, kahit na ang matatanda ng God's punishment ay walang tsansang manalo. Bata, kailan darating ang baliw? Tumayo si Mendales sa tabi ni Yehan, napakaseryoso din ng kanyang magagandang mata, at siya lang ang nakikipaglaban sa matandang God's punishment. Nahihirapan na siya, paano pa kaya ang 12 banal na knight na mas mahirap harapin kaysa sa mga matatanda ng God's punishment? Hindi sinagot ni Yehan ang mga salita ni Mendala. Dahil sinabi ng baliw na lilito siya, tiyak na lilito siya. Marahil ay nasa paligid na siya ngayon, pero hindi pa siya lumalabas. Binata, wala ka ng gaanong swerte dito ngayon tulad ng dati. Naglakad ang matandang God's punishment, tumingin kay Yehan at walang pakialam na sinabi, bibigyan kita ng 2 pagpipilian, ang una ay ang sumuko ng walang laban, ang pangalawa, apakan kita. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan sa malamig na boses, matanda, wala akong pipiliin sa 2 ito. Kung talagang iniisip mong kaya mo akong apakan, subukan mo. Marahil magugulat ka sa huling kinalabasan. Matigas ang ulo mo. Malamig na umubo ang matandang God's punishment at sinabi, sino pa ang makakatulong sa iyo rito ngayon bukod sa 7 color flowers? Humuhukay ka ng sariling libingan mo, pero tutulungan kita. Tutulungan mo siya. Matanda, ikaw ba ang masusunod? Pero, pagkatapos masabi ang mga salita ng matandang God's punishment, dahan-dahang kumalat sa pagitan ng langit at lupa ang isang makapangyarihan at walang pakialam na boses. Nang marinig ang mga salitang ito, malinaw na nag-relax ang mukha ni Yehan at ng iba pa, pero ang mukha ng iba ay naging tense. Sino ang taong nang-ahas na magsalita sa matandang God's punishment ng ganyan? Oriental Madman. Ang mga mukha ng 12 paladin ay naglalabas ng isang nakakatakot na galit at murderous aura sa sandaling iyon. Nilamon ng aura na iyon ang mundo at nagdulot ng takot sa mga tao. Hindi sila estranghero sa may-ari ng boses na ito. Napakakilala ng boses ng baliw, ang taong nagsabi nito ay ang kanilang matagal ng kalaban, ang Oriental Madman. Nang marinig ito, kumunat ang noo ng matandang God's punishment, ano ang ginagawa ng baliw mula sa silangan para makisali sa kaguluhan ngayon. Haha, mukhang hindi niyo ako kinalimutan, mga piasterist ng inang mga bata.
Pagkatapos magsalita, lumitaw ang baliw, naglakad sa kawalan na nakasuot ng itim, may mga kilay na parang espada, matangkad at tuwid, may hawak na Xuanyuan sword. Ang matatalim niyang mga mata ay tumingin sa lahat ng tao sa harap ng sementeryo, napakasama, at ang aura ng pagmamataas ay walang katapusang namulaklak sa kanya, na nagpapasiklab sa kanya bilang sentro ng atensyon ng lahat sa mundo. Sa dilim, sunod-sunod na tumingin ang mga mata sa baliw, ang anino ng sikat na puno, maraming tao rito ang nakakakilala na sa pangalan ng Oriental Madman 20 taon na ang nakalilipas, ito ay isang napakayabang, pero makapangyarihang tao. Noong nakaraan, minamaliit niya ang lahat ng bayani sa kanluran, itinuring na walang kwenta ang mga master sa kanluran, at malubhang nilapastangan pa nga ang mga Diyos, at sa wakas ay ligtas siyang nakabalik sa silangan, na nag-iwan ng alamat para sa mga tao na tularan. Ngayon, muli siyang lumitaw sa harap nila. Ang alamat kahit saan man ito naroroon, lagi nang nakakakuha ng atensyon ng mga tao. Tumingin din ang mga mata ni Yehan at ng iba pa sa baliw. Ang paglitaw ng baliw ay nagbigay sa kanila ng ginhawa. Kung wala ang baliw, masyadong mababa ang tsansa ng tagumpay sa kanilang kasalukuyang lakas at sa matandang God's punishment. Malamig na parang matalas na talim ang mga mata ng matandang God's punishment, baliw, hinabol ka at pinatay ng dakilang anak at ng 12 paladin sa buong Europa. Hindi ko akalain na manggahas kang magpakita. Maaaring gusto mo pa ring tulungan ang Easterner na ito na lumaban sa atin. Baliw, kung ako sayo, sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para agad na umalis sa kanluran at makisali sa kaguluhan. Walang pakinabang sayo. Malamig ding tumitig ang 12 paladin sa baliw at sinabi. Nang marinig ito, tumingin ang baliw sa langit at tumawa ng malakas, at sinabi, talagang nabubuhay kayo tulad ng mga aso. Dahil lumitaw na ako, hindi ba nyo iniisip kung bakit? Pero, dahil sa inyong kapalaluan at pagmamataas, natatakot akong hindi nyo man lang naisip kung bakit, sasabihin ko na sa inyo ngayon, siya ang anak ng aking baliw, sino mang manakit sa kanya, patayin ko. Dahan-dahang itinaas ng baliw ang kanyang kamay, itinuro si Yehan. Nang sabihin niya ang mga salitang iyon, agad na nagulat ang lahat ng direksyon, na nagdulot ng pagtuon ng lahat ng mata kay Yehan. Ang lalaking ito pala ay anak ng baliw. Galing, maraming background ang batang to. Isang baliw ang hindi matatalo sa kanluran 20 taon na ang nakalilipas. Sinusunod ng lalaking ito ang dating landas ng isang baliw ngayon. Pero, kumpara sa 20 taon na ang nakalilipas, mas mahusay ang anak kaysa sa ama. Sa dilim, nagalaw ang lahat ng mata. Napakasabog ng balitang ito. Sa kanluran, maliban sa bansang Cole, walang nakakaalam na mag-ama sina Yehan at ang baliw. Dahan-dahang nanigas ang mga mata ng matandang God's punishment at ng 12 paladin, at napakatalim nila. May ganito kalalim na relasyon ng batang Oriental at ang baliw, at hindi nila alam. Napakaganda. Huminga ng malalim ang matandang God's punishment, tumingin sa baliw at kay Yehan at sinabi, dahil mag-ama kayo, kung gayon, patayin natin kayong dalawa ngayon, at magiging isang panganib ang kanluran para sa inyong mag-ama. Kabanata 715. Nang marinig ito, tumingin ang baliw sa langit at tumawa ng malakas, napakasama ng kanyang mga mata, at sinabi. Sa kanluran, kapag hindi lumalabas ang Atlantes, at hindi kumikilos ang matandang papa, walang makakapidyaw sa akin, baliw, na halos lahat ay hinabol at pinatay ako. Ang kanluran na ito, talaga bang iniisip mong natatakot ako sa inyo? Kung hindi dahil sa hayop na to, matagal ko nang pinatay kayong mga walang kwentang paladan. Ngayon, kung hindi nyo ibibigay ang manugang ko, maghihintay kayong lahat na makita ang kanyang Diyos. Kapal ng mukha mo. Pagkatapos ng 20 taon, mukhang kailangan kong matuto ulit. Naglakad ang matandang God's punishment patungo sa baliw na may walang pakialam na mga mata. Sa kanyang mga kamay, lumitaw ang 2 sandatang sibat. Isang nakakatakot na aura ang nilamon ang mundo sa isang iglap. Matanda, hindi ka sapat. Tumingin ang baliw sa matandang God's punishment na may mapanlate na ngiti, at pagkatapos ay tumingin ang kanyang mga mata sa 12 banal na knight, at sinabi, sama-sama kayong maglakad, wala akong oras para linisin isa-isa kayo. Ang kapal ng mukha ng lalaking to. Tinitingnan ng lalaking nakatayo ng mayabang sa gitna ng parang, may bahid ng pagkagulat sa mga mata ng mga tao sa labas at sa dilim. Gusto talagang ay solo ng baliw ang matatanda ng God's punishment at ang 12 banal na knight. Ay solo ang matandang God's punishment at ang 12 paladin. Nagulat din ang mga mata ni Yehan at ng iba pa, at tinitigan nila ang baliw. Ang tapang at lakas ng loob na ito ay hindi kayang taglayin ng mga ordinaryong tao. Personal na naranasan ni Yehan kung gaano kalakas ang matandang God's punishment. Bukod pa rito, mas nakakatakot ang 12 banal na knight na magkakaisa kaysa sa isang matandang Diyos na parusa.
Sa harap ng ganitong makapangyarihang lineup ng ahas na magsalita ang baliw ng ganito kabangges na mga salita, paano hindi magugulat at matakot ang mga tao? Kapal ng mukha mo, mas mabuti kung malampasan mo muna ako bago ka magsalita. Malupit ang mukha ng matandang God's Punishment at walang alinlangang sinampal ng mga salita ng baliw ang kanyang mukha. Ang ganitong kawalang galang bilang matanda ng God's Punishment ay unang beses niyang naranasan sa loob ng napakaraming taon. Matanda, mukhang hindi ka pa rin kumbinsido. Sige, sa loob ng 100 pag-atake, kukunin ko ang buhay mo. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling iyon, isang nag-aalab na sword intent ang umakyat sa langit, Xuanyuan Sword, ang pinakamagandang magic weapon sa kamay ng baliw, ay nahubad, at isang nakakatakot na matalim na aura ang nagwala sa 4 na direksyon, itinutok sa Diyos na parusahan ang matanda, sa loob ng 100 pag-atake, kukunin ang buhay nito. Tinitingnan ng lalaking may kilay na parang espada, na mukhang isang hari sa mundo, nararamdaman ng lahat ang pakiramdam ng panggigipit na nakabalot dito. Sa loob ng 100 pag-atake, makakapatay siya ng isang matandang God's Punishment, isang baliw, talaga bang kaya niyang gawin ito? Sa loob ng 100 pag-atake, gusto kong makita kung paano mo ako papatayin. Malamig na umubo ang matandang God's Punishment. Pagkatapos magsalita, bumaba ang kanyang matandang katawan na parang tigre, at ang dalawang sibat sa kanyang mga kamay ay agad na tumusok sa katawan ng baliw, parang dalawang laser beam, sa bilis na hindi maipaliwanag, at bahagyang nanginginig ang kawalan dahil sa paggalaw ng matandang God's Punishment, nag-aalulong ng malakas. Matanda, maaari kang magpakitang gila sa harap ng iba, pero hindi ka sapat sa harap ko. Tumingin sa matandang God's Punishment na lumalapit para patayin siya, ngumisi ang baliw. Ang mga liwanag ng espada sa buong langit ay bumuhos na parang malakas na ulan, at nilamon ng mga liwanag ng espada ang lahat ng pag-atake ng sibat ng matandang God's Punishment. Nakikita na nagsimula na ang laban sa pagitan ng baliw at ng matandang God's Punishment, nagkasalubong ang mga mata ni Yehan at ng iba pa sa 12 paladin, at nagkasalubong ang mga mata ng magkabilang panig na parang matatalim na espada. Naglakad si Mandala at hinubad ang malaking espada sa kanyang kamay. Nang makita ito, huminga ng malalim si Yehan at sinabi, lahat panahon na para gawin natin ito, Mandala, harapin natin ang 12 banal na knight ng ilang sandali, ang iba ay pumatay ng mga silver knight, at bilasan ang laban. Dito, may mga kaaway pa rin tayong hindi lumalabas. Pagkatapos magsalita, naglakad si Yehan na may hawak na longkwan, at ang 7-color flower, na pinamumunuan ni Dachura, ay sumunod din kay Yehan sa magkabilang panig. 8 tao ang nakikipaglaban sa 12 banal na knight na may mga seryosong ekspresyon. Patayin! Sa isang malakas na sigaw, sa sandaling iyon, sumugod sina Shaben at Lin Chi patungo sa Silver Knight, sinundan ng mga tao mula sa Security Bureau sa araw na iyon. Sa sementeryong ito, nagsimula ang isang nakakatakot na laban sa sandaling iyon. Nakikipaglaban ang Kizahua at si Yehan laban sa 12 paladin, at ang iba ay nakikipaglaban sa mga Silver Knights. Nakikita ito, pinanood ng mga tao sa dilim ang lahat ng ito ng malapitan, biglang nakialam ang baliw, at inihayag pa nga ang kanyang pagkakakilanlan. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nagdulot ng pagkalito sa maraming tao sa kinalabasan ng laban na ito. Kung hindi lumitaw ang baliw, tiyak na hindi mapipigilan ng panig ni Yehan ang master ng hukuman, na kinikilala ng maraming puwersa. Pero nagbago ang kasalukuyang sitwasyon. Baliw, siya ang susi sa laban na ito, at ang kanyang pagkialam ang direktang nakakaapekto sa kinalabasan ng laban na ito. Isang kakilakilabot na hangin ang dumaan, at sabay-sabay na umatake ang 12 banal na knight. Ang hindi nakikitang presyon ay parang mountain na dumidagan sa itaas. Tinitingnan ng kanluraning lalaking may hawak na malaking espada at pumapatay na parang isang banal na Diyos ng digmaan, puno ng masasamang espiritu ang katawan ni Yehan. Mabangis na umatake ang Longquan Sword sa nakaraan, head-to-head. Kaya kung pigilan ang 4 sa kanila, pero hindi magtatagal. Dapat kang magmadali. May hawak na 2 scimitar si Mandala, ang kanyang magandang katawan ay naghiwa sa kawalan, at sumayaw ang kanyang mga kamay. Puno ang kawalan sa paligid niya ng matalim na liwanag ng mga saber, sa isang iglap, napigilan ang 4 na paladin, isa laban sa 4, at makikita sa ganito ang kakila-kilabot ng babaeng Mandala. Iwanan mo sa akin ang 2 to. Hinarap ni Yehan ang 2 paladin ng head-to-head. Hindi siya kasing kakila-kilabot ni Dachura. Sa normal na kalagayan, 2 ang kanyang limitasyon, at ang natitirang 6 ay mapupunta sa kanya. May iba pang mga master ng Kizahoa. Ikaw na nakakainis na Easterner, hinahanap mo ang kamatayan mo, patayin mo siya.
Sabay-sabay na umubo ang dalawang paladin na nakikipaglaban kay Yehan. Ang kapangyarihan ng paghiwa ay nagdulot ng pagiging seryoso ng mga mata ni Yehan. Iwinasiwas niya ulit ang Long Quan Sword at paulit-ulit na tumusok sa kawalan. Sa sandaling iyon, nagpalitan ng higit sa 10 pag-atake si Yehan at ang dalawang paladin. Bawat pag-atake ay isang tunay na head-to-head na paghaharap. Ang pagbangga ng mga sandata, nakasisilaw ng mga spark ang namulaklak sa kawalan, parang magagandang fireworks. Pero sa ilalim ng ganitong marahas na pagbangga, direktang itinulak pabalik ng paulit-ulit ang katawan ni Yehan ng dalawang paladin sa kawalan. Bilang isang paladin, nakararanas ng napakalaking presyon si Yehan. Pagkatapos ng lahat, pantay na kalaban ang bawat isa sa dalawang ito. Oriental man, pulihin mo siya ng walang laban, hahayaan ka naming mabuhay. Tinitingnan si Yehan na umatras, malapit na sumunod ang dalawang paladin. Ang tanga naman ang nagsasalita ng panaginip. Pagkatapos magsalita, napatitag ni Yehan ang kanyang katawan, at tinawag niya ang Dragon Scale Dagger, na lumipad sa kawalan na parang isang sinag ng liwanag na makakasira sa mundo. Sumiklab ang isang pagsabog ng White Force Sword Energy, at mabangis na lumabas ang spiritual energy sa katawan, at bumaba ang espada mula sa langit. Masamang sining, ang dakilang banal na liwanag, napuksa. Kabanata 716. Pagkatapos lumipad ang dalawang paladin ng Dragon Scale Dagger at patayin sila sa kawalan, biglang sumiklab mula sa kanilang mga katawan ang walang katapusang puting banal na liwanag, at sa wakas ay bumuo ng isang malaking kalasag, na lumitaw sa buong langit at sinalubong ang puting liwanag ng espada na pinutol ni Yehan Lee. Dalawang bola ng liwanag ang lumitaw sa kawalan, at sa wakas ay nagbanggaan ng marahas. Nailipat sa kawalan ang nakakabinging tunog, at ang mga alon ng pagkawasak ay nagwala sa lahat ng direksyon ng mundo. Sa sandaling iyon, kahit na si Yehan o ang dalawang santo, ang mga knight ay lahat ay umatras sa kawalan. Napakasama ng pamumula ng mukha ni Yehan, hinihingal siya, at ang alon ng pagkawasak ay tumama sa kanyang katawan, na nagparamdam sa kanya na parang binangga siya ng isang maliit na kotse. Pero habang umatras siya, ginamit ulit ni Yehan ang kanyang spirit control technique. Pagkatapos, sa alon ng pagkawasak na iyon, sumulong ng walang pag-aalinlangan ang Dragon Scale Dagger, at pinatay ang isa sa mga umatras na paladin. Pero ang hindi inaasahan ni Yehan ay, sa sandaling iyon, lumitaw ang isang krisis sa likuran niya, isa ay pula, isa ay itim, at isa ay puti, at napakabilis ng tatlong liwanag kaya hindi na nila nakita ang hugis. Habang umatras si Yehan, marahas na sumugod ang tatlong liwanag patungo sa kanyang likuran. Nakakuha ng atensyon ng lahat ng taong nakatitig kay Yehan ang eksena na ito, at bahagyang nagbago ang kanilang mga mata. Ngayon, sino kaya ito? Ang pakiramdam ng krisis na nagmumula sa likuran ay nagdulot ng malaking pagbabago sa mukha ni Yehan. Mas nakakatakot ang krisis na nagmumula sa likuran kaysa sa kanyang pakikipaglaban sa dalawang paladin. Tatlong murderous intention ang nakakulong na sa kanya. Hindi na kailangang lumingon si Yehan para makita. Sino ang taong lumilitaw sa sandaling ito, walang iba kundi ang superhuman warrior. Sa kritikal na sandaling ito, biglang tumigil ang katawan ni Yehan sa ere, pagkatapos ay humarap siya at winasiwas ang kanyang espada. Ding ding ding. Tatlong nakakatakot na tunog ng pagbangga ang lumabas sa kawalan. Nang itim ang mukha ni Yehan, at hindi niya mapigil ang ilabas ang isang bibig ng dugo. Bumagsak ang kanyang katawan patungo sa lupa, at 2 beses niyang tinapakan ang lupa. Malalim na mga bakas ng paa, at pagkatapos, tumingin ang kanyang matatalim na mata sa kawalan, ang tatlong taong lumitaw ay nakasuot ng itim, puti, at pulang damit, ang isa ay may hawak na kalasag sa isang kamay, at ang isa ay may hawak na sibat sa kanyang kamay, ang huling tao ay may hawak na isang napakalaking espada. Superman Warrior. Tumingin si Yehan sa tatlong taong lumitaw ng matalas. Nasaktan siya sa biglaang paglitaw ng tatlong taong ito. Kahit na may bahagi ng sneak attack dito, talagang napakasigla nila. Hindi sila mahina kumpara sa mga paladin ng God Court. Sa likuran ni Yehan, kumunat ang mga mata ng dalawang paladin at tumingin sa superhuman warrior na lumitaw. Ang tatlong lalaking ito ay dumating din para patayin ang mga Oriental. Nasa hukuman ako ng Diyos. Kailan naman ang turn mo para makialam? Kung matino ka, mas mabuti kung umalis ka na, kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang awa. Sa likuran ni Yehan, umubo ng malamig ang isang paladin, naglalabas ng malamig na murderous intent ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang tatlong superhuman warrior. Nang marinig ito, walang pakialam na sumagot ang matangkad at tuwid na superhuman warrior na may hawak na malaking kalasag. Narito tayo sa teritoryo ng Cold Country, at nasa ilalim ng ating jurisdiction ang lahat. Mga tao ng God Court, tumawid kayo ng hangganan.
Dapat parusahan ng mga Easterner ayon sa batas ng ating cold country. Ha! Sa kanluran, walang lugar na hindi pwedeng tawirin ng aking mga Diyos. Kung ang grupo niyong mga erehe na pinagsama ng teknolohiya ay nang ahas na makialam ngayon, mapapaharap ang inyong superhuman army sa pagkawasak. Posibleng mapuksa kayo at ang mga Oriental dito ngayon. Nakikita ang mga paladin at ang mga superhuman fighter na naghaharap sa isa't isa, lihim na nakatuon ang mga mata ng maraming tao sa kanila. Narinig na ng mga tao sa kanluran ang tungkol sa mga superhuman fighter sa bansang Cole, pero unang beses nilang nakita na lumalabas ngayon. Ang mga superhuman fighter ay nakakagulat na makita ngayon, parang mas delikado pa ang sitwasyon ni Yehan. Tinitingnan ng eksena na ito, napakakalma ng maputlang mukha ni Yehan. Gusto siyang patayin ng mga tao sa magkabilang panig. Mukhang pinipilit nilang maglaro ng malaking laro. Tigilan na ang pagtatalo, sa tingin ko kayo ang mapapahamak dito ngayon. Sa sandaling iyon, dumating ang isang makapangyarihan at walang pakialam na boses, at ang nagsasalita ay isang baliw. Ngayon, ang orihinal na napakasiglang matandang God's Punishment ay nahihirapan, at napakahirap niyang pigilan ang pag-atake ng baliw, napakasama ng pamumutla ng kanyang matandang mukha. Sa oras na iyon, naramdaman ng matandang God's Punishment ang tunay na takot sa baliw, kahit na gaano siya kalakas sa harap ng baliw. Wala siyang gaanong laban. Pero ang nagpapaisip sa matandang God's Punishment ay kung bakit napakalakas ng baliw, bakit siya hinabol ng 12 banal na knight. Dahil sa kanyang kakayahan, maaari niyang patayin ng baliktad ang 12 paladin. Paano kaya nahuhulaan ng mga outsider ang iniisip ng isang baliw? Kung papatayin ng baliw ang 12 paladin, magugulat ang papa, at mas maraming matatandang Diyos na parusa ang lalabas. Ang ganitong sitwasyon ay ayaw makita ng isang baliw. Dumating siya sa kanluran para protektahan si Yehan, hindi para gumawa ng pagpatay. Ang dahilan kung bakit hindi nila pinatay ang 12 paladin, o kahit na ang dakilang banal na anak na si Yeheshi, ay para lang malito ang mga Diyos. Kung papatayin ng baliw ang mga taong ito at kikilos mismo ang papa, kung gayon, maaari lang umalis ang baliw sa kanluran. At wala ring proteksyon si Yehan. Kahit na mapagmataas ang baliw, mas mababa sa 50% ang tsansa niyang manalo laban sa pinakamakapangyarihang powerhouse sa mundo tulad ng papa. At huwag nating kalimutan, maraming supermaster sa ilalim ng papa. Dam na baliw, magdesisyon ka na at patayin mo ang mga Oriental. Nakikita na paulit-ulit na nabigo ang matandang God's Punishment sa pag-atake ng baliw, namutla ang 2 paladin at sumugod patungo kay Yehan, para lang patayin si Yehan. Malamig, maaari silang tumulong sa mga matatanda ng God's Punishment na harapin ang baliw. Ang mga Oriental ang ating biktima. Gawin na natin. Nang sumugod ang mga paladin patungo kay Yehan, umatake din ang mga superhuman warrior. Nagtagumpay ang mga tao ng Shenting, at mawawalan ulit sila ng mukha sa bansang Cole. Ikaw na hayop, sapat na ang kalahating minuto sa iyong kakayahan, at tutulungan kita pagkatapos kong sirain ang matandang bagay na ito. Nakikita ang sitwasyon na kinakaharap ni Yehan, nag-crack ang bibig ng baliw at sinabi, kahit na isa laban sa 5, napakasakit ng sitwasyon ni Yehan, pero alam ng baliw na sa pamamagitan ng mga paraan at kakayahan ni Yehan, tiyak na makakayanan niyang tumagal ng kalahating minuto. Matanda, hindi ko kailangan ng tulong mo, gusto nilang ipadala ako sa impyerno, papasyalan ko muna sila para makita ang Diyos. Tumayo si Yehan sa gitna ng pag-atake ng mga paladin at superhuman warrior, pinapanood ang nakakatakot na pag-atake na pumapalibot sa kanya, huminga siya ng malalim, bigla, mula sa katawan ni Yehan, isang napakasakit na puwersa ng pagkawasak ang umalingaw-ngaw ng mabangis na parang bumukas ang pintuan ng impyerno. Lahat sila ay nagsama-sama, kahit na sina Mandala at Madman ay hindi rin nag-iisa. Paano kaya nagkaroon ng ganitong sobrang lakas ang isang tao sa antas ni Yehan? Anong paraan ang ginamit ng hayop na to? Kumunat ang mga mata ng baliw at tiningnan si Yehan sa sandaling iyon, may pagkagulat sa kanyang mukha. Ang nakakatakot na lakas ng pakikipaglaban. Galing ba sa impyerno ang lalaking to? Bakit siya naging ganito kay Tikot ng biglaan? Lihim na nagulat at natigilan ang mga mata ng isa-isa. Kumpara kay Yehan kanina, mas malaki ang pagkakaiba ng lakas at kahinaan kaysa doon. 2 beses na siyang mas malakas, ang pagkakaibang ito ay parang pagkakaiba ng mga Diyos at tao. Mabangis na tumulo ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Hawak ni Yehan ang long quan sword sa kanyang kamay, malakas na lumilipad ang kanyang itim na buhok, at nag-ingay ang kanyang damit. Haharap sa 2 paladin at 3 superhuman warrior, sa sandaling iyon, ginamit ni Yehan ang kapangyarihan ng inner alchemy ni Shufu.
Nang sumipsip siya ng kapangyarihan sa inner alchemy ni Shufu sa ilalim ng spiritual spring, isang katlo lang ang nasipsip ni Yehan, at ang natitirang dalawang katlo ay napigilan ng kanyang spiritual energy at nakaimbak sa dantian. Orihinal na nais ni Yehan na panatilihin ito. Gagawin niya ito para sa kanyang pagsasanay sa hinaharap. Pero ngayon, gusto nang gamitin ni Yehan ang kapangyarihan sa inner alchemy ni Shufu para takutin ang Western cultivation world, at ang pagkatalo sa kombinasyon ng dalawang paladin at tatlong superhuman fighter ang pinakamagandang panakot. Kabanata 717. Mas malapit, mas malapit. Sa pagitan ng langit at lupa, isa sa kaliwa at isa sa kanan, dalawang paladin at tatlong superhuman warrior ang mabangis na sumugod patungo kay Yehan sa gitna. Ang nakakatakot na panggigipit ay nagdulot ng pagyayelo at pagtigil ng kawalan. Nang malapit nang bumagsak ang pag-atake kay Yehan, dahan-dahang itinaas ang Longquan sword sa kamay ni Yehan, at ang isang kamangha-manghang kapangyarihan ng espada ay tumama sa nag-aapoy na langit. Wasak! Sa isang malakas na sigaw, nanginginig ang palad ni Yehan, at winasiwas ang Longquan sword sa lahat ng direksyon, at ang sword energy ay parang 1,000 arrow, tumutusok sa kawalan, at napakasindik ng eksena. Rumble. Ang nakakatakot na paggalaw ay kumalat sa buong mundo, nakasentro kay Yehan, ang lupa ay walang awa na nawasak, ang marahas na pagbangga at paghaharap ay direktang nilamon ang dalawang paladin at ang tatlong superhuman warrior. Biglang tumayo ang isang malakas na hangin at nagwala sa buong mundo. Hindi malinaw na nakikita ng lahat kung ano ang nangyayari sa loob ng puwersa ng pagkawasak. Sa sandaling iyon, tumigil pa nga ang pakikipaglaban. Ano kaya ang kinalabasan ng pagbangga na nagdulot ng pagkawasak ng mundo kanina? Pero pagkatapos tumigil ang bagyo, nagyelo ang mga matang nakakita sa lugar na ito, dahil, sa larangan ng digmaan na iyon, wala nang hininga ang dalawang paladin, at sa tatlong superhuman warrior maliban sa may hawak ng malaking kalasag, patay na rin ang dalawa. Pagkatapos tumigil ang nakakatakot na bagyo, nagyelo ang mga mata ng mga nakakita sa eksena na iyon, dahil, sa paligid ni Yehan, patay na ang dalawang paladin na umaatake sa kanya, at ang tatlong superhuman warrior maliban sa may hawak ng malaking kalasag, patay na rin ang dalawa, naiiwan ang Superman Master na may hawak na malaking kalasag na nakahiga sa lupa at namamatay, hindi na makatayo at makipaglaban ulit. Sa sandaling iyon, nagulat ang kanilang mga mata. Sa biglaang pagsabog ni Yehan, napakasindik at kamangha-mangha ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa isang pag-atake, agad niyang pinatay ang 5 super expert. Tumingin ang lahat sa binatang nakatayo ng mayabang sa parang may hawak na espada sa kanyang kamay. Hindi nila maisip kung bakit biglang naging napakalakas ni Yehan. Siya, na orihinal na hindi kayang makipaglaban sa 5 master na ito, biglang sumabog. Ang kapangyarihan ay nagdulot ng pagkagulat sa lahat. Nag-inom ba ng aphrodisiac ang hayop na to? Tahimik na hindi makapagsalita ang baliw. Nagdulot ng pagkagulat sa kanya ang kapangyarihan ng espada ni Yehan kanina. Orihinal na iniisip niya na kakailanganin ng kanyang ama na makialam sa sitwasyon na kinakaharap ni Yehan, pero ang kanyang anak ay pumatay ng 5 master. Hindi na siya pwedeng maliitin bilang isang matanda, panahon na para harapin ang matandang Shenting. Iniisip ito, sumikat ang Xuanyuan sword sa kamay ng baliw, at winasiwas niya ito mula sa langit, tinusok ang matandang God's Punishment Elder na mukhang walang buhay. Nagdulot ng pagkagulat sa matandang God's Punishment Elder ang espada ni Yehan kanina. Patayin. Maaaring sabihin na lubos na pinataas ng kapangyarihan ng espada ni Yehan ang kumpiyansa ng mga tao sa kanyang panig. Nagsimula ulit ang pakikipaglaban na tumigil kanina, pero hindi gumalaw si Yehan. Ginamit lang niya ang kapangyarihan sa inner alchemy ni Shufu. Ang marahas na paglabas, nagparamdam sa kanya na parang nabutas ang kanyang buong katawan. Kahit na kalahati lang ng kapangyarihan sa nida ni Shufu ang nagamit sa pamamagitan ng paglabas kanina, hindi sapat ang kakayahan ni Yehan na tiisin ito, kaya wala rin siyang lakas para makipaglaban ulit sa oras na iyon. Matanda, mukhang hindi mo kailangan ng maraming pag-atake, makikita mo na ang Diyos, mamatay ka na. Sa oras na iyon, sa laban sa pagitan ng baliw at ng matandang God's Punishment, hindi na mapigilan ng matandang God's Punishment ang baliw, hinati ng makapangyarihang Xuanyuan sword ang kawalan, at tumama sa matandang God's Punishment na parang kidlat, lumikha ng nakakatakot na sugat. Halos makita ang mga buto sa karne, na bumagsak ang matandang God's Punishment sa lupa na may malakas na ungol, at naging matamlay ang kanyang ekspresyon. Laugh! Sinamantala ng baliw ang kanyang tagumpay para habulin, at winasiwas ang Xuanyuan sword sa buong langit, muli na namang nilamon ang matandang God's Punishment. Matanda, hayaan mo siyang mabuhay. Nakikita na talagang gustong patayin ng baliw ang matandang God's Punishment, na pilitang magbukas ng bibig si Yehan.
Kailangan pa ring malaman ang kinaroroonan ni na Hofeng at Wu Ying mula sa bibig ng matandang ito. Kaya, hindi pa pwedeng mamatay ang matandang God's punishment. Hindi siya pwedeng mamatay hanggat hindi niya alam ang kinaroroonan ni na Hofeng at Wu Ying. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, biglang nagbago ang paraan ng Xuanyuan sword na halos bumagsak sa matandang God's punishment. Ang espadang tumutusok sa kanyang katawan ay sa wakas ay malakas na sinampal siya. Ang pag-atake na ito ay nagdulot ng kumpletong pagkawala ng kakayahan ng matandang God's punishment na lumaban. Ikaw na hayop, magaling kang naglaro, at nag-iwan ka pa nga ng kamay. Dahan-dahang bumaba ang baliw sa lupa, kinunot niya ang kanyang mga mata at gumiti kay Yehan na papalapit, at sinabi ni Yehan, hindi ako kasing galing mo, sinabi ko, matanda, huwag kang mag-idle, hindi mo ba nakikita na may buhay pa? Ikaw na hayop, talagang itinuturing kitang aking tauhan. Mabangis na tiningnan ng baliw si Yehan, pero hindi na siya nagsalita ng marami. Kailangan niya ng tulong ng 12 paladin para malutas ang problema. Haha, Datsura ay talagang Datsura. Kasing ganda niya ng batang iyon sa aking pamilya. Tutulungan kita ngayon. Sa tingin ko, maaari kang maging manugang ko. Lumitaw ang baliw sa tabi ni Datsura, itinaas niya ang kanyang espada at pinatay ang 4 na Master Paladin. Narinig ko lang na napakayabang ng baliw, pero hindi ko inaasahan na siya pala ay isang walang hiyang matanda. Malamig na umubo si Mandala, at basta na lang ibinigay ang 4 na Paladin sa baliw, at naging isang manunood na lang siya. Hoy! Maging asawa ka ng anak ko, Datsura, hindi ka masama. Ngumisi ang baliw, pero hindi mabagal ang kanyang pagkilos, kaya't ganap na napigilan niya ng mag-isa ang 4 na Master Paladin. Sa lupa, nagluhod si Yehan at tiningnan ang matandang God's punishment na malubhang nasugatan at nakahiga sa lupa, at walang pakialam na sinabi, matanda, maraming taon ka nang hindi nakakaranas ng pakiramdam ng pagkasugatan, hindi ba? Ngayon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian, una, ibigay mo ang tao, at pangalawa, papahirapan kita at papaluan hanggang sa maging isang laruan ka, piliin mo ang isa sa 2, piliin mo. Nang marinig ito, nanatiling walang pakialam ang maputlang matandang God's punishment, at sinabi, Oriental, inaamin kong minamaliit kita at ang baliw sa pagkakataong ito, pero hindi mo na makikita ang 2 babaeng Oriental na iyon sa buhay mo, dahil ipinadala ko sila sa Vatican, at personal silang paparusahan ng Papa, at ito ang presyo ng pakikipaglaban sa aking hukuman. Nang marinig ito, biglang nag-iba ang mood ni Yehan, at lumabas ang murderous intent. Sa sandaling iyon, hindi niya mapigilan ang kanyang killing intent at gusto niyang patayin ang matanda ng God's punishment. Hindi inaasahan na pinatay ng matandang ito sina Hofeng at Wu Ying. Ang lalaking ipinadala sa Vatican, nasaan iyon? Paano hindi malalaman ni Yehan, kung saan ipinadala sina Hofeng at Wu Ying, magkakaroon pa ba siya ng pagkakataon na iligtas sila? Kabanata 718, Matanda, hinahanap mo ang kamatayan mo. Mahigpit na hinawakan ni Yehan ang leeg ng matandang God's punishment, kung maglalabas lang siya ng kaunting puwersa, maaari niyang gawing malamig na bangkay ang super expert na ito. Oriental man, patayin mo ako kung kaya mo. Tumingin ang matandang God's punishment kay Yehan na may namumulang mukha, hindi na nga siya makahinga sa mahigpit na pagkakahawak ni Yehan. Nang marinig ito, malungkot ang mukha ni Yehan, at pinisil niya ulit ang kanyang palad, halos lumabas ang mga mata ng matandang God's punishment. Pero sa huli, pinalamig siya ng kanyang katwiran. Bigla siyang humarap at tumingin sa nakikipaglaban na baliw, at malamig na sinabi, matanda, hulihin mo ang paladin ng buhay. Kumunat ang noo ng baliw na nasa gitna ng labanan nang marinig ito. Naramdaman niya na ang walang katapusang murderous intent ni Yehan ay pinipigilan niya, at mukhang nagbago na ang mga bagay-bagay. Iniisip ito, biglang naging mas marahas ang pag-atake ng baliw, pero hindi niya pinatay. Dahil gusto ni Yehan na hulihin ang paladin ng buhay, tiyak na may layunin siya. Ipinadala sina Hofeng at Wu Ying sa Vatican, na isang masamang balita para kay Yehan. Ang Vatican, iyon ang punong tanggapan ng Shenting, mayroong hindi mabilang na mga master, at walang paraan para iligtas ang mga tao gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Pag-asa, kung gusto mong iligtas sina Hofeng at Wu Ying, kailangan mong mag-isip ulit ng paraan. Matanda, iiwan kitang buhay ng ilang araw pa. Kung may mangyaring masama sa dalawa, ay pangako kung mararanasan mo ang buhay na mas masama pa sa kamatayan. Lumingon ulit si Yehan para tumingin sa matandang God's punishment, hindi itinatago ang kanyang inosenteng murderous intent sa kanyang mga mata. Gusto niyang iligtas sina Hofeng at Wu Ying sa Vatican. Hindi pa pwedeng mamatay ang mga matatanda ng God's punishment at paladin, sina Hofeng at Wu Ying ang mga panakot. Sa kanyang panig, ang matandang God's punishment at paladin ay mga panakot din.
Pero alam ni Yehan na hindi ito sapat, kung gusto niyang makipagkompetensya sa Shenting, kailangan pa rin niya ng tulong ng lakas. Ang malaking labanan ay natapos ng walisin ng baliw ang mga nahulog na dahon sa hangin ng taglagas. Sumiklab ang tunay na lakas sa pakikipaglaban ng baliw. Ang dalawang pinatay ni Han, at ang natitirang 10 ay malubhang nasugatan ng baliw, at wala na silang lakas para lumaban. Daan-daang Silver Knights ang namatay din. Siyempre, marami ring namatay at nasugatan sa Security Bureau. Puno ng usok ng baril at amoy ng dugo ang buong larangan ng digmaan. Ang mga bangkay ay nasa lahat ng dako. Ang buong sementeryo ay naging isang nakamamatay na lugar. Nakikita ito, tahimik na umatras ang mga taong nagtatago sa dilim at nanunood ng labanan. Tapos na ang labanan dito ngayon, at dapat ding umalis ang mga taong palihim na nanunood ng laban. Kailangan nilang iulat ang nangyari rito sa mga taong nasa likuran nila. Kung si Yehan ba ay anak ng isang baliw, o pinatay ni Yehan ang 5 master gamit ang isang espada, o pinarusahan ng Diyos ang matanda at 10 paladin bilang mga bilanggo, maingat nilang iniulat ang lahat. Ang kinalabasan ng paghaharap na ito ay lampas sa inaasahan ng lahat. Nanalo ang panig ni Yehan, at isang kompletong tagumpay ito. Nahuli nila ang matandang God's Punishment at 10 paladin. Kapag kumalat ang balitang ito, tiyak na magdudulot ito ng malawakang pag-aalala sa kanluran. Isang malaking lindol. Pagkatapos ng lahat, napaka-incredible ng ganitong uri ng pagtatapos, at lampas sa inaasahan ng lahat, bago magsimula ang labanan, iniisip ng maraming tao na walang pag-asa na manalo si Yehan, isang Oriental man, sa laban na ito, pero sa huli, dumating ang kinalabasan. Isang kamanghamanghang pagbabaligtad ang naganap. Parang malakas na hangin ang pagkalat ng balita sa buong kanluran, at ang mga nakikinig sa laban na ito ay halos lahat ay nakakuha na ng balita. Ang Vampire Race, ang Wolf Clan, ang Tate Clan, ang Satan Legion, ang Hells Angels, at iba pa. Lahat ay nakatanggap ng balita mula sa Coal Nation. Pagkatapos malaman ang nangyari, nagulat at nasasabik ang mga lahi na ito, pero nanahimik din sila. Ang binatang iyon mula sa silangan ay anak pala ng isang baliw, at napakalakas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban, kailangan ba nilang pretuhin siya sa ibang paraan? Ang tanong na ito ay nararapat sa kanilang malalim na pag-aaral at pag-iisip. Pagkatapos ng lahat, magkaaway sina Yehan at Shenting, at hindi na ito mababago. Sa mga puwersang ito, maraming tao ang mortal na kaaway ng Shenting. Posible, ang kondisyon ay may karapatan si Yehan na makipag-isa sa kanila. Noong nakaraan, iniisip nila na wala si Yehan, pero ngayon hindi na ganoon ang iniisip ng mga puwersa ng lahat ng panig. Nasa likuran ni Yehan ang super expert na madman, at siya mismo ay napakasigla. Ang ganitong potensyal ay sulit na pag-ukulan ng pamumuhunan, kahit na medyo may panganib ang proseso. Pumunta at alamin ang kalagayan ng Easterner na ito sa China. Gusto kong malaman ang lahat. Ang Vampire Patriarch ng Vampire Race, nakasuot ng tuxedo, marangal at parang isang ginoo. Dapat mabawasan ang mga panganib sa lahat ng bagay, at hindi ito mauunawaan ng mga mature at sopistikadong leader ng kapangyarihan. Kasabay nito, nagpalabas din ng ganitong order ang Patriarch ng Wolf Clan. Orihinal na balak niyang mamuhunan kay Yehan, pero dahil sa presyon mula sa ibang lahi, hindi siya naglakas loob na makipagkaibigan kay Yehan ng hayagan, pero ngayon, kailangan niyang baguhin ulit ang kanyang isip. Siyempre, hindi ito ngayon, at kailangan niyang maghintay hanggang sa maging tama na ang oras. Korte ng Vatican. Mula sa Papa hanggang sa mga mananampalataya, alam nilang lahat ang pagkabigo ng matandang God's Punishment at ng 12 paladin, at naging mga bilanggo ng mga Oriental. Pumunta at talunin ang mga Oriental, yugyugin ang karangalan ng mga Diyos, at iligtas ang mga matatanda at paladin ng God's Punishment. May nagmungkahi rin na dapat agad na patayin ang 2 babaeng Oriental para ang mayabang na Oriental man ay magbayad ng presyo. Pero sa harap ng mga mungkahing ito, wala ni isang salita ang sinabi ng Papa maliban sa galit at katahimikan. Paulit-ulit na nakaranas ng pagkatalo at kahihiyan ang hukuman ng Diyos sa kamay ng binatang iyon mula sa silangan. Natatakot ako na maraming tao sa kanluran ang tumatawa sa kanya at tinitingnan silang isang katawa-tawa. Papa, dahil ang mag-ama na baliw ay pumili na hulihin ang Diyos at parusahan ang matanda at ang paladin ng buhay, kung gayon, gusto nilang palitan ang 2 babaeng Oriental. Kaya, bago iyon, mas mabuting huwag munang patayin ang 2 babaeng Oriental, mas mahalaga ang buhay ng mga matatanda at paladin ng God's Punishment kaysa sa kanilang buhay. Sa katahimikang ito, sinabi ng dakilang banal na anak na si Yeheshi. Paano hindi malalaman ito ng Papa, pero ang Papa ay hindi sumusuko,
walang sino man ang nang-ahas na makipagnegosasyon sa Shenting, lalo na ang isang Oriental na nagdulot ng malubhang pagkalugi sa Shenting at nagdulot ng kahihiyan sa kanyang mukha. Ang hayop na mag-ama na ito. Hindi maintindihan ang galit ng papa, at ang napakagalit na boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Nang ang buong kanluran ay nayanig at ang Shenting ay nagalit, lahat ng tao sa villa ni Old John ay nanahimik. Ikaw na hayop, gusto mong gamitin ang matandang God's punishment at 10 paladin para pumunta sa Vatican para makipagpalitan ng mga bihag. Hindi ako pumapayag. Ang Vatican ang punong tanggapan ng God's Court. Ito ay isang mapanganib na ipinagbabawal na lugar para sa anumang puwersa. Ang mga nangungunang master ng God's Court, lahat ay naroon, ang matandang papa ay napakasigla, totoo lang, kailangan kong bigyan siya ng 3 puntos, kahit na ang mga bihag ay pinapalitan sa panahong iyon, kung mahulog siya sa pagkubkob ng mga Diyos, walang makakakontrol sa sitwasyon. Sa loob ng bilya, sumeryoso ang mukha ng baliw, alam ng lahat kung ano ang iniisip ni Yehan. Pero hindi papayag ang baliw na pumunta sa Vatican para makipagpalitan ng mga bihag. Hindi niya hahayaang manganganib ang kanyang anak dahil sa 2 babae. Dito, walang nakakaalam ng kakilakilabot ng Vatican kaysa sa kanya. Hindi ko sinabi na kailangan kong pumunta sa Vatican. Matatag ang ekspresyon na sinabi ni Yehan, matanda, kahit ano pa man, kailangan kong iligtas ang 2, kaya kailangan mo akong tulungan. Sinabi ng baliw, basta hindi ka pupunta sa Vatican, ay pangako ko sa'yo, pero sasabihin ko muna, hindi ko kayang pigilan ang matandang papa ng mag-isa, huwag nating kalimutan na napakaraming master sa Shenting, kaya kailangan mong humingi ng tulong. Kabanata 719. Huminga ng malalim si Yehan at sinabi, tatawag ako sa bansa at hihingi ng tulong sa lahat para mas maging kumpiyansa tayo. Hoy, hinintay ko lang ang mga salitang yan. Ngumisi ang baliw, at sa kanyang isip ay naisip niya ang isang Daoist na palaging nagkukumbaba. Kung dadating ang matandang ito, marahil ay magagalit ang matandang papa. Matapos ang isang tawag sa telepono, lumipad siya patungo sa China, at sa timog ng China, na isaaktibo ang lahat ng puwersang pag-aari ni Yehan. Ang mga kapatid na Chen, Leng Wufei, Sun Bumi, Zhou Lai, Chen Longwei, ang dakilang matanda ng Gu Clan, at iba pang mga eksperto ay nagsimulang maghanda para sa kanluran. Nasa problema si Yehan sa kanluran, at kailangan nilang magmadaling tumulong. Ang hayop na ito, hindi niya mahal ang Jiangshan, mahal niya ang mga kagandahan. Shanghai City, Phoenix Mountain Villa, narinig ng nagkukumbabang matanda ang mga salita ni Zhou Lai na naghatid ng mensahe. Uminom siya ng alak, umiling at nagbuntong hininga. Hindi matalino ang pagpapaalis ni Yehan sa kanyang kapangyarihan sa timog patungo sa kanluran sa sandaling ito dahil maraming tao sa Hilaga ang nakatitig sa timog. Kung mapapakinabangan ng mga taong ito ang kawalan ng depensa sa timog at magdusa sa kakulangan sa kidney, magiging mahirap na labanan para kay Yehan na makuha ulit ito. Senior, huwag kang mag-emosyonal, lagi kang nagsasalita kung gusto mo bang pumunta o hindi. Tumayo si Zhou Lai sa tabi ng nagkukumbabang matanda na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Gusto ng hayop na yon na ihagis ako sa kamatayan. Galit na sinabi ng nagkukumbabang matanda, at sinabi, may pumunta sa Wudang Mountain para maghatid ng mensahe kay Yusho Oldman, hayaan mong tulungan ng matandang ito ang batang ito. Pagkatapos niyang tingnan ang timog ng ilang araw, naimbitahan ko siyang uminom ng bumalik ang matanda. Timog China, pag-aari ng kapangyarihan ni Yehan, halos lahat ng nangungunang master ay pumunta sa kanluran. Ang grupo ng 20 miyembro ng Gu Clan ay ipinadala sa ilalim ng pamumuno ng dakilang matanda ng Gu Clan, na iiwan lang si Huang Wuxi, biyenan ni Yehan. Ang Gu Clan at ang 11 Heavenly Dragon Guards ay ipinadala rin sa ilalim ng pamumuno ng mga kapatid na Chen, Leng Wufei, Sun Bumiai, at Zhou Lai. Tungkol naman sa nagkukumbabang matanda, nag-iisa nang umalis ang matandang ito bago umalis ang lahat at pumunta sa kanluran. Tungkol naman sa kung paano siya nakarating sa kanluran, walang nakakaalam. Huwag mong tingnan ang matandang ito na matanda na, pero bata pa siya. Walang lugar sa mundo na hindi niya naapakan. Malalaman ng mga taong nakikinig sa timog kung ano ang nangyari sa timog. Ang kapangyarihan ni Yehan ay nasa unahan ng kanluran na nagdulot ng pagkalito sa maraming tao. Posible na nakaranas ng malaking krisis si Yehan sa kanluran. Ang mga taong ito ay nagmadaling tumulong. Pero kahit ano pa man ang dahilan, maraming tao na sa Hilaga ang handa ng kumilos, ang pinakahalata sa lahat ay ang Northwest Wolf. Ang unang pupuntahan ni Yehan sa Hilaga ay ang kanyang Northwest. Kapag walang depensa si Han, tiyak na aalisin niya ang lahat ng mga sundalo at alimango sa ilalim ng kanyang mga kamay, na tiyak na magpapagod kay Yehan ng ilang sandali.
Siyempre, may mga tao rin sa Hilaga na gustong kunin ang timog para sa kanilang sarili. Pagkatapos ng lahat, ngayon ang pinakamagandang panahon para salakayin ang timog at ang timog mismo ay isang kayamanan ng mga mapagkukunan. Kung makuha ito, malaki ang pakinabang at maaari nitong matalo ng husto si Yehan. Pero, nang malapit ng kumilos ang Hilaga, bumaba ng bundok si Dawis Kyushu na nagmumuni-muni kamakailan sa Hodang Mountain at dumiretso siya sa timog at tumira sa Phoenix Villa. Unti-unting tumahimik ang mga tao. Ang swerte talaga ng batang ito kahit na ang isang tulad ni Yusho ay handang tumulong sa kanya. Sa Hilaga, malamig ang tingin ng Siberian Tiger at ang mga aksyon ni Dawis Kyushu ang nagdulot ng pag-aatubili niyang kumilos. Kaharap si Yusho, sinabi niya, "Long, hindi marami ang mga taong sigurado sa mundong ito at hindi siya isa sa kanila. Tiger King, masusubaybayan lang ba natin na mawala ang magandang pagkakataong ito sa atin?" Sa ibaba, kumislap ang mukha ni Bai Kyufeng na parang ayaw. Hindi nagsalita ang Ghost Servant, naiisip ng Tiger King ang mga pusta, at syempre, naiisip din ito ng isang matalinong tao, kaya hindi na siya kailangang magsalita, at natural siyang magsasalita kapag oras na para magsalita. Kung hindi, ano pa ang magagawa natin? Magaan ang sabi ng Siberian Tiger, tiyak na nakaranas ng kakilakilabot na krisis ang batang ito sa kanluran. Pumunta ka at alamin mo para sa akin kung anong mga kalaban ang nakaharap niya sa kanluran. Mas maganda kung mamatay ang bata sa Westworld. Opo, Tiger King, magpapadala ako ng tao para mag-imbestiga. Kasabay nito, maliban sa tahimik na heroes meeting, sinuko rin ng Northwest Wolf at Prairie King ang ideya na salakayin ang timog at nagsimulang magpadala ng mga tao sa kanluran para magtanong ng balita. Pareho ang kanilang ideya, mas mabuti kung mamatay si Yehan sa kanluran. Bilang resulta, mawawala si Yehan bilang haligi ng timog at ang mga taong sumusunod sa kanya ay magkakalat. Sa panahong iyon, darating ang kanilang pagkakataon. Hindi ko mahal ang Jiangshan at mga magagandang tao. Talagang hindi ko alam kung dapat ba kitang sabihing naguguluhan. O naglakas loob ka. Kung wala si Yushu mula sa Wudang para umupo sa bayan para sayo, natatakot ako na puno na ng usok ng baril ang timog ngayon. Yanjing City, Sehiyuan, dahan-daang inilagay ni Merong Banroo ang isang simpleng libro sa mesa. Ang librong ito ay ang Sun Tzu's Art of War, na kilala sa buong China. Miss, hindi tayo dapat magmadali. May balita mula sa pamilyang Nolan na malapit nang lumabas ng kulungan ng Heavenly King. Kapag lumabas na ang Heavenly King, mararanasan ulit ni Yehan sa timog ang lasa ng pagkatalo. Tumayo sa tabi ni Merong Prajna, tinitingnan si Batwoko, ang pinakamagaling na general sa Hilaga. Ang Heavenly King na kanyang pinag-uusapan ay syempre si Nolan Mietian, ang hari ng langit. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ni Merong Banroo ng kakaibang kulay, at sinabi, mukhang nakapasa na siya sa Gate of Life and Death, ng pamilyang Nolan. Sa pagkakataong ito, magiging ibang-iba ang kanyang lakas kumpara sa nakaraan nang lumabas siya ng gate. Gusto ko ring makita ang paligsahan sa pagitan niya at ni Yehan, at huwag mong itigil ang pag-imbestiga sa kanluran, gusto ko ring malaman ang dapat malaman ng ibang tao. Naiintindihan ko, Miss, mapait na tumango si Batwo bilang pagsang-ayon. Pumunta si Yehan sa kanluran. Sa katunayan, nagpadala na ng mga tao si Merong Prajna para bantayan ang kanluran mula pa sa simula. Gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa ni Yehan sa kanluran. Alamin ang lahat at mas alam ito kaysa kanino man. Ang kanluran. Hindi pa kumikilos ang Shenting sa ngayon at ganoon din si Yehan. Bago dumating ang mga tauhan, hindi makikipag-ugnayan si Yehan sa Shenting. Napakasindik ng takot ng mga baliw sa papa, walang dahilan si Yehan para hindi matakot. Parehong nanahimik ang magkabilang panig, may mga bihag ang papa, at may mga bihag din si Yehan, ayaw mawala ng papa ang matandang God's Punishment at ang 10 paladin, at ayaw mawala ni Yehan sina Huafeng at Wu Ying. Ang ganitong uri ng bihirang katahimikan sa pagitan ng magkabilang panig ay nagdulot ng muling pagtuon ng kanluran sa Shenting at kay Yehan. Paulit-ulit na nagkaroon ng pagkatalo ang Shenting, at nagdulot ng kahihiyan sa kanilang mukha. Pagkatapos noon, maraming tao ang nakaramdam na ang Supreme Pope ng Shenting ay personal na ipapadala. Dahil hindi na kayang tiisin ng Shenting ang ganitong uri ng kahihiyan. Sa kanluran, itinuturing itong kuta ng Shenting. Ang paulit-ulit na pagsampal sa mukha ng isang Oriental ay magdudulot ng matinding kahihiyan sa sinuman, lalo na sa papa ng Shenting. Pero sa katahimikang ito, dumating ang mga taong pag-aari ni Yehan sa California City. Higit sa 30 master ang kabuuan, lahat ay kabilang sa nangungunang kapangyarihan sa kamay ni Yehan. Mayroon akong sapat na kumpiyansa.
Lahat, sa pagkakataong ito ay haharap tayo sa mga Diyos ng kanluran. Hindi sila masama kaysa sa anumang kalaban na nakaharap natin dati. Isang salita lang ang masasabi ko, mag-ingat kayo. Hindi natin mapapasakop ang lupaing ito ngayon pero magkakaroon ng mga pagkakataon sa hinaharap. Kapag nagtagumpay na ito, dapat umalis ang lahat ng ating mga tao mula sa kanluran, hindi ito ang ating teritoryo, at hindi tayo dapat maging matapang. Sa loob ng bilya, naroon ang dakilang matanda ng Gu Clan, ang mga kapatid na Chen, Leng Wufei, Sun Bumiet, at Zhou Lai. Isang grupo ng 20 matatanda at 11 Heavenly Dragon Guards ang nakatira na sa paligid. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, sinabi ng dakilang matanda ng Gu Clan, susundin ng ating Gu Clan ang kaayusan ng anak, anong mga plano ang mayroon ng anak sa susunod. Kabanata 720. Makipag-ugnayan sa Shenting, at palitan ang mga bihag dito sa loob ng 3 araw. Huminga ng malalim si Yehan, tumingin kay Bai Tian at sinabi, Team Leader Bai Tian, iiwan ko sa iyong Security Bureau ang responsibilidad na makipag-ugnayan sa Shenting, tandaan, huwag kang makipagtawaran sa kanila. Kung may pagkakataon, hindi tayo dapat pumunta sa Vatican. Tumango si Bai Tian at sinabi, huwag kang mag-alala, iwanan mo sa amin ang bagay na ito, pero bakit 3 araw pa ang nakalipas, hindi ba ito pagkakataon para maghanda ang Shenting? Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, gusto ko lang makita kung may ibang plano ang papa ng lihim. Huwag kang mag-alala, may sariling plano ako. Tahimik na tumango si Bai Tian at sinabi, hindi problema ang pakikipag-ugnayan sa Shenting, at naayos na ng ating panig ang pag-urong. Kapag ligtas na sina Ho Feng at Wu Ying, kailangan nang umalis ng ating mga tao sa kanluran sa pamamagitan ng ligtas na mga channel. Sinabi ni Yehan, aayusin ng iyong Security Bureau ang bagay na ito, pero siguraduhin mo na hindi ka makukuha at mapapatay ng mga tao mula sa Shenting. Matapos ang mga tagubilin, nagsimula akong makipag-ugnayan sa Shenting sa araw na iyon para makipagpalitan ng mga bihag. Ito ay isang bagay na napagkasundoan na ng magkabilang panig. Ang Holy Night, na mas mahalaga, malinaw na nakikilala ng Papa, sa ganitong mga kalagayan, hindi siya pwedeng patayin. Xiao Han, hindi na pwedeng maantala ang bagay na ito. Pagkatapos umalis sa araw na iyon, sinabi ni Chen Tianxing kay Yehan. Kahit na may dawis Kyushu sa timog ng bansa para tumulong sa pagbabantay, kaya hindi naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos ang mga bayani sa Hilaga, pero, natatakot ako na magkakaroon ng mga aksidente pagkatapos ng mahabang panahon, at kung hindi ka magpapakita ng matagal, ang haligi, tiyak na magpapanik ang mga tao sa ibaba, at kung lihim na samantalahin ng ibang puwersa ang pagkakataon para salakayin, magtatanim sila ng mga nakatagong panganib sa paligid natin. Naisip din ni Yehan ang puntong ito, pero para mailigtas sina Ho Feng at Wu Ying, hindi na niya ito maaalagaan ng pansamantala, kaya dapat nang malutas ang bagay sa kanluran sa lalong madaling panahon, at sikaping bumalik sa China sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Yehan, pagkatapos ng matagumpay na pagpapalitan ng mga bihag, aalis tayo sa kanluran. Malapit na ang bagong taon, hindi na tayo magtatagal dito. Pagkatapos nating bumalik, magsisimula na tayong pumunta sa Hilaga. Sa tingin ko, napakasabik na ng lobo sa Hilagang Kanluran ngayon. Natural na bagay. Dadalhin natin siya sa ilalim ng kutsilyo sa unang yugto ng ating paglalakbay sa Hilaga. Kung hindi siya nagmamadali, sino ang magmamadali? Mahinang ngumiti si Leng Wufei. Sinabi ni Yehan, nagbago ba ang Chanlungwei kamakailan? Sila ang pangunahing puwersa kapag pumunta tayo sa Hilaga, kaya huwag kang mapahiya na matalo. Nang marinig ito, ngumiti si Sun Bumi at sinabi, Xiao Han, dahil sa patuloy mong pagbibigay ng mga gamot, at napasigla ng pagkabigo sa Phoenix Villa, maaaring sabihin na mabilis na umunlad ang lakas ng Chanlungwei, at ang 4 na dakilang general ng Dragon ay pumasok na sa huling yugto ng Xiao Rendo, ang iba pang mga Tianlong general ay nasa gitnang yugto rin ng Xiao Rendo. Nang marinig ito, nagcrack ang bibig ni Lin Chi, na nagpupunas ng Poti Anji hindi kalayuan, at sinabi, na late si Little Dodo, kaya nahuli na ako ng 4 na lalaking yun. Natural na bagay, Lin Chi, umuurong ka, at umuurong din sila. Tumawa si Zhou Lai. Okay lang, hindi nila ako malalampasan kailanman. Mayabang na sinabi ni Lin Chi. Siyempre, mayroon ding mayabang na kapital si Lin Chi. Kung bibilangin ang mga tao sa paligid ni Yehan, ang pag-unlad ni Lin Chi ang pinakakatakot, mula sa isang ordinaryong tao hanggang sa isang maliit na rendo. Bilang isang master sa huling yugto, nagastos lang niya ang kalahati ng 1 taon. Sa bagay na ito, hindi rin maihahambing si Xiaben. Ang pag-unlad ni Xiaben ay kabilang sa uri ng matatag at matatag.
Ang pag-unlad ng kanyang sariling potensyal ang lakas ng kanyang pag-unlad. Sa ngayon, nasa tuktok na ng junior governor si Shaben, at anumang oras ay maaari siyang pumasok sa midterm. Governor Realm. Tungkol naman kina Sun Bumi at Jolai, nasa parehong realm sila ngayon tulad ni Shaben. Basta dumating ang pagkakataon, maaari rin silang maging mga master ng middle-level superintendent. Sa sandaling ito, natatakot ako na hindi sila mahina kaysa sa mga kapatid na Chen. Ito ang koponan sa paligid ni Yehan, bilis na umuunlad ang bawat isa sa kanila. Ang Vatican, ang korte ng Diyos. Sa itaas ng napakasigla at magandang bulwagan, mapagmataas na tiningnan ng Papa ang halos 100 obispo sa ibaba, at sinabi, lahat, nagpadala ng balita ang mga Oriental na palitan ang mga bihag sa California sa loob ng 3 araw. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin mo tungkol dito. Opinyon. Talagang gusto ng mga hayop na Easterners na palitan ang mga bihag. Kamahalan, pagkatapos matiyak ang kaligtasan ng mga matatanda ng God's punishment at ng mga paladin, hindi natin dapat hayaang mabuhay ang mga Easterners. Malamig na sinabi ng isang obispo sa ibaba. Tama yan, tinapakan ng mga Oriental ang dignidad ng aking divine court at pinatay ang master ng aking divine court. Hindi dapat silang hayaang mabuhay. Nang marinig ang mga salitang ito, tumingin ang Papa sa dakilang banal na anak na si Jesus at sinabi, aking dakilang banal na anak, ano ang palagay mo tungkol sa bagay na ito? Nang marinig ito, sinabi ni Yeheshi, kamahalan, pagkatapos matiyak ang kaligtasan ng mga matatanda ng God's punishment at paladins, kung gusto mong panatilihin ang mga Easterners, ang pinakamagandang paraan ay ang akitin sila sa Vatican. Pero sa tingin ko, matalino ang mga Easterners. Tiyak na hindi siya papayag, kaya kailangan lang natin siyang patayin sa lugar na itinalaga ng mga Oriental, pero sa pagkakataong ito dapat tayong maging handa, at hindi na natin sila dapat hayaang makatakas ulit. Sinabi ng Papa, sige, iiwan ko sa iyo ang bagay na ito, dakilang anak, at ikaw ay mamamobilize mula sa itaas hanggang sa ibaba ng korte. Personal akong pupunta sa California para makipagkita sa Oriental man na ito ng ilang sandali. Tiyak na hindi bibigwin ni Yeeshi ang kamahalan na Papa. Matapos ang utos ng Papa, nagsimulang gumana ang korte ng Diyos sa lahat ng direksyon. Nagpadala ng mga tropa ang dakilang banal na anak na si Yehe at hinati sila sa 2 grupo. Isang paraan, 200 Golden Knight ang pumasok sa teritoryo ng bansang Cole mula sa Canada sa hilaga ng bansa, at ang isa pang paraan. May 5 matatandang Diyos na parusa na pumasok sa bansang Cole mula sa Timog Mexico ng bansang Cole. Siyempre, hindi ito lahat ng kapangyarihan ng Shenting. Nakatayo ang makapangyarihang Shenting sa kanluran sa loob ng 1,000 taon. Mahirap para sa mga outsider na malaman kung gaano sila kalakas. Para harapin si Yehan, hindi na nila kailangang gamitin ang lahat. Kahit na pinagkaitan ni Yehan ang Shenting. Nagdulot ng kahihiyan at nagdusa ng malubhang pagkalugi, pero hindi pa rin sila kwalipikado para sa lahat ng kanilang pagpapadala. Bukod pa rito, maraming makapangyarihang kaaway ang Shenting sa kanluran. Kung ipapadala ang lahat ng master at samantalahin ng ibang puwersa sa kanluran ang pagkakataong ito para sakupin ang kanilang mga pugad, tiyak na magiging malubhang suntok ito. Yehan, pumayag ang Shenting na makipagpalitan ng mga bihag sa atin sa California City sa loob ng 3 araw.